Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ayan, sandali lang Mr. President. Magandang sinasabi mo, talagang hangang-hanga ako. Eksakto at napapanahon Mr. President, BBM. Maganda talaga yan. Pero nagtaka naman ako dito Mr. President. Tuwang-tuwa naman itong nasa harap mo, mga congressman. Di ba sila Mr. President ang nagbigay dyan sa budget para sa mga flood control na yan? Sa pangunguna po ni Speaker. Diba hindi naman mabitawan yung pera na kung walang mga approval sa kanino man ang may kinalaman dyan. Naalala ko nga noon sa panahon pa nga ng BP Sara. Nagigisa dyan dahil sa mga fund na yan, mga fund, pera pa rin ang pinag-uusapan. Subalit, ito namang huli ngayon Mr. President, ibinulgar mo mismo yung sa flood control dahil sa katirbang baha at naranasan ngayon, lalo na dyan sa may Bulacan. Nagtaka ko Mr. President, bakit nagtayuan ito? Itong mga congressman, di ko alam kung natutuwa sila na ibinulgar mo or natutuwa sila dahil yung mga nasa tabi nilang mga congressman. Hindi ko nila lahat yung mga congressman. Natutuwa sila dahil mabubulgar na yung mga kalukuhan yung mga kasama ng congressman dyan. Kasi sila rin naman dyan ang naggagawa ng mga batas dyan. Di ba? Nasa kongreso din sa mga budget, kung ano pa mga galawan ng pera dyan. Gaya na nga sinasabi ko kanina, hindi naman mabibitawan yung pera dyan kung walang approval sa mga kinaukulan dyan, yung mga dapat premier dyan. Ito, i-release na itong pera na ito. Nako, napaka naman. Mahiya naman kayo dyan. Pero Mr. President, ang akin lang noon dito masasabi, di ba? Isang magandang kasabihan na aking narinig mula pa sa aking mga ninuno. Sabi nila, leadership by example. Sana nga Mr. President, ay magsisunuran na itong mga nagtatayuan dyan sa harap mo. Nagtaka nga talaga ako, bakit tuwang-tuwa sila? Natutuwa sila dahil mayroon silang nakuha sila o nasapol sila sa puwit. Nakatuwa sila or di ko sukat ba akalain bakit sila natutuwa dyan? Sila lang din naman ang gumagawa dyan ng mga kalokohan na yan. Dahil di ba? Kongreso nag-a-approve, budget dito, budget doon. Budget dito, budget doon sa kanino mga ahensya dyan sa gobyerno. Unang-una nga dyan sa DPWH. Ngayon, pagdating doon sa nagkakabulgara na kurakot pala dyan sa DPWH, nagtatayuan ang mga congressman. Anyari? Sige nga, Mr. President, ituloy nga natin. Ano pa bang magagandang action dyan? At mga kababayan, itong ating pinapatugtog na video, ito po yung State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos nito lang taon na ito, at siya nga mismo ang nagbulgar dyan sa flood control project na yan, na yun pala puro multo lang pala ginagawa dyan ang nangyari dyan sa Bulacan at saka sa lahat ng mga lugar sa Mindoro. Ayan. At dahil dito na nagkakalabasan na ang mga baho, mga patay na daga dyan sa mga ginagawa dyan ng mga congressman natin.
Pero mga kababayan, linawin ko, hindi ko nila lahat. Mayroon talagang iba dyan na mga mukhang pera. Sorry for my words po ha. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Yun. DPWH, mag-submit kayo ng mga kalkuhan nyo dyan sa Pangulong Marcos natin sa loob na nagdaang 3 taon. Pero ito nga, Mr. President, paano na ba yan? Sila nga ang may pinanggalingan dyan. Ako naman, Mr. President, ako isang ordinaryo lang namang mamamayan. Magtaka lang naman ako. Kasi kumbaga parang ganito lang kasimpleng logic dito. Sa isang grupo, nangyari ang kababalaghan, ang kasalanan, ang krimen. Sila din ang mag-imbestiga sa sarili nilang kampo. Para bang sa isang grupo ng uniformading mga tao dito sa ating bansa. Sa kanilang hanay nangyari ang krimen. Sila din ang mag-imbestiga. Maliban na kung talagang matatag, matibay ang namumuno at ang pinaka-busing nila, paano kung mahirap magbanggit, Mr. President? Sana po, leadership by example. Ang ganda. Mag-submit kayo sa akin, pero Mr. President, di ba? Ngayon lang ba tayo ipinanganak? Bakit ngayon lang din kayo nagngangawa-ngawa ngayon dito? Nakailang taon na kayo? In fairness naman sa Mr. President, kasi marami namang presidente yung dumaan sa ating panahon. Sila ba talagang tulog? Sila ba'y nakapikit at nakataas lang ang kamay, nakabuka? Kung anong ipatong dyan sa mga kickback dyan, akin na, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala ni Batman, kung magkakabulgaran, doon na tayo mag-iiyakan. Ngayon. But anyway, magandang action yan, Mr. President. Mga kababayan, hangaan natin ang ating presidente dahil kahit papano, siya ang nagbukas sa pinto na matagal nang nakasarado pagdating sa kurakot, lalo na po dyan sa DPWH. At Mr. President, gaya ng sinabi ko nga, bakit ang mga congressman ay nagtatayuan, natutuwa? Sila ba'y natutuwa na nabubulgar? O sila ba'y natutuwa na ang kanilang katabi dyan sa pagtayo ay mabubulgar? Muli sa mga congressman dyan, wag naman kayo magalit sa akin kasi hindi ko naman kayo nila lahat. Mayroon namang matitino dyan. At mga kababayan, gusto ko lang din naman pong dugtungan ito sa isa pang balitang ating narinig dahil galing din po sa isang mapagkatiwalaang source na ating narinig na ang sinasabi ni Mr. President na talagang mahiya naman kayo sa mga pagmumukha niyo. Dahil kinukurakot lang ninyo ang pinaghirapan ng bayan. Buwis kasi ito buwis ng sambayan ng Pilipino. Kinukurakot lang ng ilan. At ano ang resulta, Mr. President? Ano ang resulta sa mga taong involved dyan sa kurakot na yan? Ito hindi ko naman sinasabing kurakot nga sila, pero ito kasi ang resulta. Pakinggan nga natin ito mga kababayan. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Nako po. Sino ba yung Romualdez? Mr. President, sino yung Romualdez? Di ba yan si Speaker? Ay, ang ganda. Kaya naman pala hindi mararamdaman na mayroon palang baha sa Pilipinas. Kasi pag umaalis to Mr. President, ay nasa ere pala. Ang ganda naman. Oy, Mr. Speaker, pasakay naman dyan. Kasi kahit papaano naman, makatikim naman kami ng aming buwis. Ang ganda mga kababayan. Talaga naman. Parang naalala ko. Parang may naalala ko na isa ding kurakot. Ay, ang ganda. Talagang walang baha. Kasi pag umaalis sila, papunta sila doon, mamamalengke, gagamitin itong eroplano na to. Pag namamalengke, nagpupunta sa Divisoria, ayan, gagamitin nila eroplano, ay wala nga namang baha, wala pang traffic. Okay?
At sinong pangalan nabanggit kanina? Ulitin nga natin, sinong pangalan lang nabanggit dito sa eroplano na to? Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ay, aray ko, napakasakit. Napakasakit, Kuya Edi. $8 million. Convert nga natin sa peso, sino bang marunong dyan mag 1 plus 1? $8 million. Ay, kaganda naman. Kaya naman pala talaga pagka ang taong may pera, aba, nabibili ang kailangan. Hindi ko sinasabi kung saan galing ang pera, pero ito po'y ayon sa balita. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Aroy ko, 2.6 billion. Ulitin na natin. Mukhang nabingi na ako sa laki ng halaga. Ulitin nga natin kapiraso lang. O 2.6 billion pesos. Ay, Nakapark 2.6 billion pesos. Ay, kaya naman. Grabe naman kayo, sir. Di ba kayo nakontento sa bisikleta? Ha? Mr. Speaker, pangalan kasi nyo nabanggit kanina, ulitin natin na ito, hindi ko naman sinasabi na ito na nga. Pero ayon kasi sa ating narinig, ito na may katiwala naman natin itong pinanggalingan sa balitang ito. Kasi ano man sila, di ba? Legit ito na mga tagabagbalita sa mga nangyari sa ating bansa. So ulitin lang natin ha. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ay. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Ay, Nakapark. grabe. Teka nga, ulitin natin. Sino ba nagmamayari nito? Sir, sino nagmamayari niyan? Pakiulit nga. Kaya gusto ko lang malaman. Sige nga. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay Sino ba yung Romualdez? Si Speaker ba yan? Sana nga hindi, sino? Marami mga Romualdez sa ating angkan. Maraming Romualdez dito sa ating mga kababayang Pilipino. pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldic Ay, grabe. Pero magandang balita ito kasi maganda palang maninilip diyan sa magaling manilip diyan sa Malacanang. Ngayon lang nila nasilip. Ngayon lang nila nasilip ito. Ha? Pag wala mag-umpisa ng pagbubulgar ng mga kalokohan, hindi marunong manilip. Ngayon dahil nakabulgara na, ayun, marami na silang nasilip. Marunong na silang manilip. Kaya nga, ganda na airplano, hindi na kontento sa isa. Baka ito mayroon pang 5 pirasong helicopter to. Kumbaga kasi, 'di ba, pag pumupunta sa Divisoria, naka-helicopter. Pag pumupunta doon sa ibang lugar, ba, mamamalengke, mag-grocery, sasakay doon sa eroplano, sa jet. Kasi hindi man ito masakay ng nasa lupa kasi may traffic. Tapos may baha pa. Kasi ang pera kasi, 'di ba? Ang pera kasi, ano nga nangyayari sa pera? Mahirap magbanggit, baka may masaktan. Pero ang ganda ng eroplano na to. Kita mo 2 point something billion pesos. Saan kaya nanggaling tong pera na to? Ano bang negosyo ni Mr.? kuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Ayun. Si Zaldico naman na nasa Amerika. Teka, mukhang nagulat ako. Sino sir? Saldico bang narinig natin? Di ba yung Saldico, yung nandoon sa Congress na sa confidential fund ni Inday Sara, ito yung nang didikdik doon sa Congress. Yung bang pagdating sa anomaly mo, sa mga hindi magandang paggastos ng pera ng bayan, paggastos ng pera ng bayan ng Office of the Vice President, parang ito din pala may-ari ng eroplano na to. Kaganda ng eroplano. Ito nga. Pull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo,
pinaparegister na ng kanyang Missibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang Grabe, $36 million. Magkano kaya kung convert sa piso yan? $36 million. Hindi ito piso ha. Sa piso pa lang milyon na. Kung dollar pa, di lalong times 56. Yan, grabe, laki. Sige nga tuloy. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Ay, grabe. Magpamilya nga, kapamilya. Saldi ko na nasa Amerika ngayon na nagkasakit yata, sir. Unawain naman natin pag ang tao nagkasakit, wag na nating pagbigyan na lang for humanitarian reason. Nasa Amerika, nagkasakit, di sige doon lang muna. Sige nga, maganda kasing balita nito kasi bilyon-bilyon man ang halaga ng kalang sasakyan. Hindi man dumadaan sa lupa to kasi sa himpapawid man may jet. Jet yan na, hindi eroplano, jet. Private jet. Sige nga, tuloy. Meron din umanong 5 luxury Bell Choppers ang Missibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Grabe, jet, 5 piraso. Helicopter. Grabe. Dami nyo palang kalapati dyan, Mr. Ko. Saldi ko ba pangalan nun? Dami nyong kalapati. Kalapati, helicopter ba? Grabe. Tapos papuntang Bicol. Di ba yun party list lang naman to? Si Saldi ko, party list. Ako Bicol party list. Siguro sa sunod na eleksyon, mag-party list na rin ako para naman yayaman ako. Vlogger party list. Tapos, ako ang mamumuno dyan sa pagdating sa budget. Baka sakali naman may billion naman ako. Kakaingit naman kayo, Mr. Ko. Nakakaingit. Pero alam niyo ba mga kabayan, ito lang latest, mainit-init pang balita. Alam niyo ba na may balita kayo umuugong ngayon sa Congress na si Romualdez pala ay papalitan na pagka-speaker. Sige nga, pakinggan natin ito. Papalitan na. Bakit papalitan? Kasi okay na, di ba? Okay na ang buhay niya. Medyo estado niya. Okay na. Medyo may pondo na. Di ba? Papalitan na kasi okay na. Okay na. Alin ang okay doon? Ha? Alin ang okay noon? Ito, papalitan. Pakinggan natin ang balitang ito. No, dali. Tugtog po agad kasi mas paigi makinig tayo. Sinabi din nilang si Isabela Representative Faustino D. III ang magiging bagong House Speaker. Oy, Kanina po, mabilis na tinapos ang sesyon. At saksi, si Jonathan Andal. Kalahating oras pa lang ang sesyon kanina sa Kamara, tinapos na ito kaagad. Session suspended until tomorrow, September 17 at 3 p.m. Oy, bakit man kagad tinapos, ma'am? Nahiya yata? Nahiya itong kongreso? Bakit dati, minsan 2 oras, 3 oras, maghapon pa nga ang kongreso. Ito, kalating oras lang, bigla ninyong itinigil. Ano nangyari? Nangyari ito sa gitna ng umuugong na balitang papalitan si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara. Ayon sa ilang source ng GMA Integrated News, usap-usapan na magli-leave si Romualdez. Batay sa House rules, sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa ng Speaker ang kanyang trabaho, pipili ang mayorya sa mga Deputy Speaker ng isa sa kanilang grupo. Ano sir, ano raw sabi? Mag-leave si Speaker Romualdez? Anong dahilan? Sick leave, maternity leave, or nakalib-leave? Anyate ba ang nangyari, Mr. Speaker? Ba't mag-leave? Or vacation leave? Happy leave? Ayan. Ngayon, ang ipapalit, sinong ipapalit? Kakampi pa din. Ang deputy speaker is marami pala dyan sa House na deputy speaker. Si David, si J.J. Suarez, si Garin, deputy speaker pala si Garin, si Balindong, si Ortiga. Ay, dami nyo pala. Sana wag niyo gayahin si Mr. Speaker na mayroong aapihin. Alright, sige. Tuloy nga natin balitang ito kasi mag-leave daw si Mr. Speaker.
nakukuha ng kapangyarihan at trabaho ng speaker. Sakaling lumagpas ang isang araw na walang napipiling acting speaker, magbubunutan sa kanilang grupo para makapagtalaga ng acting speaker. Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, posibleng bukas ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Pero Ay, grabe. Sino yun? Si Mr. Tiangco. Okay man to si Mr. Tiangco kasi ano man to tao to, nakikipaglaban sa katiwalian. Nakikipaglaban sa katiwalian. Yan si Mr. Tiangco. palit ng liderato ng Kamara. Pero ayon kay Tiangco, hindi magtatagumpay ang anumang hakbang para patalsikin si Romualdez ng walang basbas mula sa Pangulo. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Hinihingan namin ng pahayag si Romualdez at ang Malacanang. Kahapon nakipagpulong si Romualdez sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Kamara para pag-usapan ang mga seryosong usapin at hamon sa Kamara. Sinabihan niya ang mga komite na ituloy ang investigasyon kontra katiwalian. Yun, tama. Tuloy ang investigasyon sa katiwalaan. Sana yung independent ang mag-imbestiga sa mga katiwalian. Yung independent, hindi yung mga kakampi dyan or mga nakasamahan dyan sa Congress. Yun, sila si Magalong. Sila ang ang mag-imbestiga. Yung ano ba, walang kinakampihan, walang kamakamag-anak, walang kaibigan. Yan. Kung mag-imbestiga, yun din ang Congress. Di para ninyo rin iniimbestigan sarili nyo. Di magkakakindatan lang. Pre. Paano naman ako, pre? Sige, mamaya pre, okay na to pre. Solve ka na pre, absuelto ka na pre. Yan ang usapan diyan pagka kayo ang mag-imbestiga. Alright, pero kita mo ang sabi ni Mr. President, mahiya naman kayo. May nahiya. May nahiya ba? Kasi sipin mo, may aeroplano, may helicopter. Hindi lang isa. Helicopter 5. Ang jet 2. Tapos mayroon pa yung isa, talagang ang ganda ng jet. Pahingi naman kayo ng jet yan. Dami-dami yung gamit yan. Tapos ang ating mga kababayan naglulutangan ng mga bahay sa tubig dahil sa baha. Tapos kayo pala, di ba? At ito naman mga engineer, kung sa dami kasi ng pera, pwede naman tayo magkasino. Billion din ang pinapanalo or pinapatalo. Grabe ninyo, lupit ninyo ha. But anyway, sana nga magtagumpay ang independent commission para mag-imbestiga sa mga loko-loko dyan na mga mukhang pera din ng mga politiko. Alright mga kababayan, hanggang dyan na po ang ating pag-reaction at maabangan ang susunod na kabanata kasi ngayon is September 10 o September 16. Bukas daw mayroong mangyayaring palitan na liderato dyan sa Congress. So, abangan natin, September 17, 2025. Alamin kung mapapalitan ba ang bagong liderato or ang dating liderato si Speaker Romualdez at papalitan ng mga taga Solid North. Abangan bukas. Ang inyong kaibigan, kapatid, kababayan, mga kapwa Pilipino, ayan, si Buwan TV sa ating ginagawang reaksyon hanggang sa muli sa susunod nating pagre-reaksyon kung ano mangyayari bukas, kung si Romualdez pa rin ba ang speaker. Maraming salamat, magandang araw at babay na po.